Good morning! Ayan. Mega love shoutout po sa lahat ng ating mga minamahal na viewers. Ayan. Magandang araw, maulang araw, o malamig, at kagigising lang po ng inyong lingkod. So ayun na, usapin patungkol sa di umano ay eto na. Yung blind item ni Erwin TV. Nako, konektado na po. Ito, at si Red Zane ay, nako, kumanta na din. Di umano ay set up. So, ibig sabihin, yung nagsasabi po na itong si Erwin TV ay fake news. Yung nagsasabi na si Erwin TV ay gumagawa-gawa lang ng kwento, ay mukhang nagkakatotoo, lumilitaw ang katotohanan. Mas matindi pa ang kwento, no, ni Red Zane kaysa sa kwento ni Erwin. Yun yan, yung kay Erwin naman kasi may sinasabi dong mag-ready na dahil magninino o may biik. Kaya lang, ito naman kay Red Zane, ang kwento naman dito ay natroma. Muntik na raw mabangga ng sasakyan dahil kumaripas daw ng takbo. Ay naku, Diyos ko po, Maria Joseph. So ngayon, eto na nga, naglalaot-laot. Pero ayon nga kay Madam Edna ay nagkita nga daw ng hindi sinasadya. So, aksidente. Alam niyo, sa totoo lang, ano ba talaga ang katotohanan? Pero yung unang pasabog po ni Erwin, relate sa pasabog ni Red Zane. Na-set up ko, no? Sinundo raw si Beyonce ng dalawang tao. At, kumbaga, pinagkita, hindi ko alam kung ano ho ang katotohanan. Mas mainam ho ang dapat magsalita ho dito ay kung sino ho yung involved sa pangyayari. Nang hindi ho nagkakasanga-sanga ang mga kaisyuhan. Kasi kapag ka mga hearsay, ayon kay Red Zane, nawala rin naman doon sa saktong kaganapan. Di umano daw ay na-trauma. Di umano daw ay ganon. Sinundo raw, eto na nga muna. Dapat kasi, kung ano talaga ang totoo, sabihin na ang totoo. Sino ang magsasabi? Ay di yung involved sa usapin. Pwede naman magpahayag si Edo. Kung ano ang totoo. Kaysa sa nalalaman pa ho sa iba. Na mayroong mga dagdag bawas sa kwento. Pwede naman ang magsabi dyan si Beyonce, na maigi, nang magkaintindihan, pagbanggain. Hindi yung mayroong buntis ko no, na jaundice daw. Kaya ho, nagkakalaot-laot. Kasi kung mayroon namang sapat na, ang ibig ko sabihin, kung ano yung katotohanan, magmumula ang katotohanan doon sa tao pinatutungkulan. Isa nagkakalaot-laot ho may mga dagdag bawas na kasi ang iba, kaya hindi ho, kaya mahirap paniwalaan kung sino ang dapat paniwalaan. Yung isa sabi ni Edo, fake news. Hindi raw totoo. Maniwala daw kung may resibo. Paano nga ho maglalabas ng resibo ang Erwin TV? Kayong, di umano, ayon dito kay Red Zane, walang maglalabas daw ng video, walang magbibideo. Ay siya naman ho ang malalagay sa alangan. Pero pinatutuhanan, sinabi na rin naman ho ni Lorne, nagkita. Sinabi rin naman ni Madam Edna na nagkita. Ay, nako. Nagkakalaot-laot. Dagdag bawas ang mga usapin. Ay ayaw magsalita ko ano totoo sabihin. Nasa ganun matapos. Hindi yung malalaman pa sa iba. Di ba? Opo, yan ang panood ko yan sa upload ni Ate Glo. Eto, nandito tayo kay Red Zane. May topic na rin, banat bagsik. So, ibig sabihin, totoo talaga nagkita. Ay, ayaw kay Madam, hindi sinasadya. Ayaw naman dito kay Red Zane, kinuha raw ng dalawang tao. Dalawang babae, sponsor nyo pa talaga ang kaguluhan dyan ang gagaling sa inyo. Pero tinatanggap lang dito sa Kalingap. Sangkot na naman dito si Kuya Bal na wala kinalaman dito sa pangyayaring ito. Na-set up daw. Tuloy. Pinasundo pala si Beyonce. Pinasundo pala si Beyonce dyan. Sa dalawang? Edo, tas kasama si Oleg Sir with Edo, dalawang Benny. Pinasundo raw si Beyonce. Kasama raw si, hindi ko alam, ito, teka muna ha, pinasundo si Beyonce ng dalawang tao, si LB at si MM. Sino tong mga to? Sinundo raw si Beyonce, ang paalam, anong paalam, pupunta sa mall, kakain, ano ba? Sabi ko sa inyo ang mga kwentuhan dito ni Red Zane, hindi ko alam kung ito lahat ay totoo. Dinala nila si Beyonce. Dinala. Pinagharap. Yan. Pinagharap. Itong dalawa na ito, bakit na nagagawin? Ang ibig sabihin guys, pinasundo o sinundo si Beyonce. Pinagharap yung dalawa. Si Edo
at si Beyonce. Sino to? Oh, ito kalyado nyo, yung nagsundo. Kasi kung hindi nyo ito kalyado, hindi makakapunta dyan sa pamilya. No, so sponsor. So ang sumundo, kakilala ninyo, kakilala ng pamilya. Baka bandang huli na naman, sangkutan naman dito, ang Bal Santos Matubang. So ang sumundo, kakilala ninyo. So ang issue nanggagaling dyan sa inyo. Baka mamaya, kung ano-ano naman mga tapong issue dito ha. Oh, Kung ayaw, pwede na mag-usap yan sa bahay. ay bakit nga hindi dyan nag-usap na lang? Oh, sino ang pupunta dyan? Kung ito guys, ano ho? Kung ang gusto ng sponsor, magkaayos ang Edo at ang Beyonce. Bakit hindi ho? Doon na nga lang mag-usap sa bahay. Kaya lang sinundo. O sino ho nagsundo? Ito ho ba? May kinalaman dito sa Edo sa pagsundo yan sa mga setup na yan. Baka ang Edo ho ay na-set up din. Kaya huwag ho kayo para bintang-bintang na naman ha. May sinasabing mananagot daw. Sino mananagot? Ang nagsundo. Ilalabas ninyo ang kalingap dito. Kami sumasaw-saw lang ho. Ano ho? Kasi usapin di umano'y nagkita, nagmula doon kay Erwin TV ang blind item. Okay, ang problema nasa inyo ha. Kayo, nasa inyo lahat ang mga kaproblemahan. Ang patungkol dito sa sinundo, na set up, dinala si Beyonce ng dalawang babae kung saan at nandun daw si Edo, ganon. O, nasa inyo ang kaproblemahan, nasa inyo ang gulo. Sa bahay nila. Bakit kailangan pa nilang dalhin kung saan-saan? Oh, Tapos itong si Bakla naman, chismis na nagkikita. ito totoo nga naman. Hindi nga lang talaga makapaglabas sa resibo. Dahil binawalan, sabi mo ay bawal, sabi ni Beran ay bawal maglabas ng video. Ay ano naman masama, ikaw nga ay nagkwento din eh. Bakit ka nagkwento? So ibig sabihin, sinugundahan mo lang yung kwento ni Erwin. Nagkwento ka dito eh. Mas malalangan yung kwento mo dito. Di man muntik na mabangga. Nagpaparatakbo. Nagpapumiglas. Ha? Mga siraulo talaga, ano? Ano? Mga siraulo. Ang akin lang, kasi mga siraulo daw yung mga nagparasundo, pati sa Erwin TV. Ang akin lang, kung may sumundo diyan na dalawang sponsor, dalawang babae, si LB at si MM, bakit kasi nagaparatiwala ang magulang sa mga taong hindi nyo lubos na kilala? Bakit pati sumasama si Beyonce? Pero tandaan natin, si Beyonce po hindi na bata. Yan po ay hindi na minor. Dahil sa tamang edad, 19 years old na sa tamang edad na. Para sabihin natin, nagkapobya, alam niya yung tama't mali. Ngayon pa magkakapobya. Kabi-kabila, puro bashing, puro ano na. Nagagawa ko, alam niyo yung sinasabi. Nagkapobya. No, kaya Rapid Tulfo, na-stress na. Tapos, gumawa ng YouTube channel, doon tumatawa. Ano ba talaga masyado namang ang sinasabi mo naman, Renzi, sa iyong vlog naman, sa iyong live naman, nagkapobya, kung maripas ang takot na kay Edo. Yun ang sabi. Ang mga kwento kasi, parang sobra-sobra na ang mga dating-datingan eh. Ano nangyari? Oh, Biyan, hello. kayo, dapat ang higit na nag-iingat, ang magulang, huwag payagan dahil lalo pat na sa ka-issuehan. Sige, sumama. Samahan ng anak. Ay, sumunod pala rin eh. Kaya ako hindi ko alam kung ano ba ang katotohanan kasi ang mga kwento nagagaling sa ibang tao. Kaya ka rin, Zane. Bakit hindi na lang magkwento si Beyonce? Nasaan yung dalawang tao, yung LB at saka yung MM, na kumuha kay Beyonce at para pagtagpuin yung dalawa? Nasaan? Di sila magkwento. Pandam. Ay, bilisan mo. Pandam, uli ka pagbasa, bilisan mo. Anong pandam? Ha? Ate Margaret, hello. Ay, Bilisan mo. Ito pinakaayo ko pagka yung may topic ay naghahalo ng para shout out. grabe itong dalawa na ito. Sino? Sipin nyo yun, guys. Grabe itong dalawang ito. Isipin nyo guys. Yung LB at yung MM na kumuha kay Beyonce para pagtagpuin yung dalawa. Ano. Muntik nang madisgrasya si Beyonce kakatakbo. Bakit tumakbo? Muntik na raw madisgrasya si Beyonce katatakbo. Bakit tumakbo? Yun ang tanong. Ano? May humahabol ba? Yun ang tanong muna. Bakit siya nagaparatakbo? Sino humahabol para tumakbo? Ha? Yun ang maganda liwanagin natin kasi ang kwento ay muntik ng mabangga. Muntik na raw mabangga. Kaya habulin natin. Tapos papalabasin nila ng buntis daw.
Abay, wala kaming kinalaman. Wala akong alam dyan. So, doon tayo. Namunti ka na rin mabangga. Bakit nga? Sino humahabol sa kanya at nagapatakbo? Ito talagang, Nako, di ba? halo-halo ka. Angela, ano kaya? Halo-halo ka magkwento. Sila may kasalanan dito kasi kung ano pa bang ginagawa nila? Ano? Sino sila? Ikikilala mo, papangalanan mo. Para walang umaray. Kasi baka mamaya, kung sino man sila, baka mga mamaya dito sa kabila, may mga ano dito, magkiklaim dito. Kaya yan na napaka, pag kayo magkukwento, ay galing-galingan ninyo ho. Ano ho? Para hindi ho kayo na, dito, natatadyakan. Ano? Papangalanan ninyo. Ano bang gusto nila? Nananahimik na yung pamilya. Ano na naman ito? Ano ba gusto nila? Nananahimik na ang pamilya. Kasalanan nila to. Sino? Papangalanan mo, nananahimik na. Sino? Ayun na sinasabi ko sa inyo eh. Pag magsasalita kayo, Oh. pangalanan mo. Kaya pala, Oh, ano? nung hinatid ko si Gans kanina sa school nila. Ay ano? Ano ang kanyang aura, hindi maganda. So, hindi maganda ang aurahan dahil, Oh. May mga saltik sa pag-iisip. nako, alam mo, Saltik sa pag-iisip. alam mo pag ikaw magsasalita, focus ka eh. Hindi nagbabasa ka kasi ikaw nagkikwento, sa'yo nakasalali lahat ng istorya. Ikaw ang naglalabas sa usapin eh. Focus ka. Ang tatanganin nyo magsalita. Ito ba? Ang tatanganin nyo mag-explain ano? Kasi sa inyo nakasalalay iyon. Galingan ninyo na sa stock ninyo, mga tulig. Ito, wala ka buhay-buhay. Ang kwento, naghalo na ang balat sa tinalupan, pati ang para shout-out. Lintik na shout-out, nagkikwento ka ng malisyosong usapin. Na hinahaluan ninyo ng para shout-out, mga tulig kayong magsalaysay. Walang kabuhay-buhay. Wala, ito yung pinakamahirap dito eh. Mga usapin na kumaripas ang takbo. Ganyan. Muntik na mabangga. Nagkita dinala sa gano'n, may sumundo. Focus ba? Putares, nanggigigil ako sa menyo. Wala kayong kakwenta-kwenta magsalaysa ng mga kaistoryahan para paglilinaw. Nasa gano'n ay maliwanag, malinaw, nagkakaintindihan. Sino ang kinuha, sino ang dinala, at alam ba ito? Ni Edo. Okay, walang alam si girl. Wala naghalo-halo kayo ng mga palakwento-kwento ninyo, mga kwento mo din, wala ka rin naman nila alam, basta sapat na resibo din. Yan, masyado ka mabait. Utares na yan. Wala rin ka, ikaw nilalabas sa resibo, husto ka sa salita, husto ka sa kwento na di umano'y kumaripas ang takbot muntik ng mabangga. Ano yun, palalabas si kawawa. Sa kondo, ay di uwi na sa kondo. Tambihira kayo. Mga animal. Kaya ang mga Ay, ganun ang ayan o. Russell. Ang bihira yan, kasi Kaya ang mga kwento ng mga to, hindi ka panipaniwala kasi walang nilalabas na resibo. Puro kwento-kwento. Puro kakwento. Kwento-kwento. Leb-leb na lugar. Puro kakwento. Ngayon naman, muntik na mabangga ng sasakyan dahil kumaripas ang takbo. Bakit nga? Sino? Bakit? Natakot daw. Nagkapobya raw. Kasalanan. Bakit multo ba ang nakita niya? Nang dinatnan niya doon? Multo? Gans, ayaw nilang nagdadalawang isip talaga. Alam mo, Conforme ka mo. ito, panibagong panibagong pasabog na naman to. Nasa halip ang mga bagay na yan, patayin ang issue kung ano yung pasabog na dapat patayin. Pinasigundahan mo pa. Di ba? Kayo rin mismo talaga nagkakaladkad sa dalaga. Kayo ang gumagawa ng kaisyuhan ng pag-uusapan. At ang dalagang iyan, hindi naman humihingi ng privacy. Tama na po! Kuya Rizzy, huwag na po pag-usapan! Dahil pinagkakalabumbungan! Dapat gayon, nakakainit kayo ng ulo. Ikaw, panabago ka na naman, siniguntahan mo lang talaga ang sinabi ni Erwin TV. Wala kang pinagkaiba din, mas masahal pa nga eh. Di ba? Hindi naman sila, Ambot sa imo. nagtiwala yung dalaga. Nagtiwala raw yung dalaga doon sa dalawang babae sa mundo. Ay titiwala din ng magulang. Alam ba ng magulang na umalis? Alam. Bakit nag-alis? Bakit hindi sinamahan ng mga kapatid? Ng magulang. Tapos ngayon, nagdadalawang isip, nagtataka, nagsunuran yung magulang. Nadatnan, gano'n na nga. Mga setup daw ko nung hindi raw alam na gano'n na sitwasyon. Nagigigil daw. Awan ko. Mama sa kanila. Diba? Nagtiwala. Yung pala may balak na hindi maganda. Paano mo nasabing may balak na hindi maganda? Paano mo nasabing hindi maganda? Hindi ba pwedeng gusto lang nilang matapos ang magkaayos na, magkaigi na? Paano mo nasabing may balak na hindi maganda? Ano ibig mo sabihin? Yung sumundo, may balak na hindi maganda. Yung bang, ang gusto lamang nila ay magkaayos na, matapos na, ayun ba hindi maganda?
Para sa inyo kasi mga negative kayo, puro kayo pasabog. Hirap yan. Fernando, yan po, ano mo Ako, taris na yan. Yan ang hirap dito. Huwag na siya magtiwala kay Ayun! Huwag magtiwala kay kanino. Kaya lang kasi, yung pamilya kasi, kung kanino na lang kasi. Kwento. Comment. Sana yung may nasudo, sama. Sino dapat sisihin? Ano sisihin? Tapos ngayon, maninisi kayo na ibang tao. Bakit ba? Pagka may mga ganyan, ibang tao ang sinisisi. Bakit siya sumama? Noon dinala sa liblib na lugar. Bakit siya sumama na may sumunto dyan na 2 babae? Tapos ngayon, palalapasin ninyo. Kumalipas ng takbo na makita ng ano. Ang mga kwentuhan mo dito, labasan mo ng resibo kung ano ang totoo. Kasi hindi kami pwede bumase sa lahat ng kwento mo na kung ano ang katotohanan kasi wala ka sa pangyayari. Wala ka doon sa lugar na kinuha si Piansay ng 2 babae at dinala doon. Wala ka eh. Okay, kung si Erwin nando kasama, may nabigas ka dito kasama si Erwin at si Olive CB. Kung si Erwin naando sa pangyayari, mayroon siyang resibo, mayroon siyang video, hindi lang niya may labas. Ikaw nakikwento na wala ka sa pangyayari? Hindi ka. Ang matibay ang sapat na ebidensya, ilapagan mo. Maglapag ka. Kasi guys, sa mga kwento na Erwin, kagabi naka-premiere ako, ang dami nag-comment. Pakinggan daw si Red Zane, no? Sa lahat ng, sa kwento na Erwin, sa kwento pala ni Red Zane, tama. Sa kwento na Red Zane, hindi nyo ako pwedeng mapaniwala. Mas maniniwala ako kung meron sapat na resibo. Sa kagaya ng pasabog, sa liblam na lugar, gusto lang kayo sa putak-putak. Pasabog na wala kayo nilalabas na resibo. Lapagan nyo na resibo. Mabas kung sino ang dapat mabas. Yan, kung talagang matapang kayo. Sige, mabas. Kung sino dapat mabas sa katotohanan. Yan ang hirap sa inyo eh. Ako gumagamit ako ng video clip ha, dahil para hindi masabing ako'y mema. Mema ikwento, puro yung hearsay. Sabi ni sabi ni ganyan. Wala ka naman doon sa pangyayari. Paano mo nasabi? Labasan mo ang resibo. Sa mo na, ang kwento nang galing kay Biran. Sino? Shout out at Mila Carmo. Minsan nakakainit ng... Hindi nyo guys. Oh. Oh. Ano? Next time yan, huwag ka. Tres! Isipin nyo yan, guys. Oo, tapos, alam nyo sa mga tangang vlogger, ang mga gumagawa ng ganito. Alam mo, marami ang mga nanonood sa iyo, nag-aabang, sabayan mo na shout out. I-separate mo, ha? Maging professional kayo sa pagbablog ninyo. Kapag oras na kailangan magkwento. Pero kapag yung habang nagkikwento, seryosong usapin, hahaluan mo ng para shout out, para basa. Bukas ba? Alam mo yun? Magkukwento ka, hinahaluan mo ng nagbabasa ka. Ano yun? Kabastusan mo ito. Ha? Isang halimbawa, nag-aaral ka, ha? Okay, nag-i-exam ka. Nag-i-exam ka, tapos may dala kang cellphone, nagbe-break game ka, naglalaro ka, nag-cellphone ka. Kabastusan ho ang ginagawa. Ako mainit ng ulo ko, mabilis ako ma-high blood. Sa bahay ng ganun, doon mag-usap, may balak. Uli. Oo. Wala. Ayoko mamaya dito muna tayo, may review tayo dyan para ma-chap-chap natin ng video ha. Nandito na. Ang akin nandito, pag kayo magsasalita ng ganyan, lapaganin nyo na resibo ha. Nasa ganon, hindi naghahabulan ng mga kwento. Unang pasabog mo nga eh. Liblib na lugar eh. Ikaw ba may nilabas sa resibo? Wala. Husto ka lang sa kwento. Wala katotohanan. Ha? Wala katotohanan. Galingan nyo. Tsaka gumagawa kayong issue. Sino ang nasasangkalan dito? Sa halip privacy. Bigyan nyo ng privacy ang pamilya. Anong ginagawa ninyo, ha? Anong ginagawa? Ha? Kayo pa mismo ang kumakalkal. Ha? Ito, dito tayo. Kaya ako naiinis kasi ng ganito. Wala sa ayos. Gagaling-galingan ninyo. Kagaya magpi-play tayo ng video. Paano mo maiintindihan? Ha? Yung ipi-play mong video, nahahaluan ninyo ng para shout out. Para isang halimbawa nag-aaral ka. Ha? Teka muna guys. Isang halimbawa na mag-aaral ka. Tapos yun, nagsiselfone ka, bastos! Bukos kayo. Naiinis ako ng ganito. Abangan nyo ako guys, mamaya sa akin na next video. Chap-chapin muna natin yung video yan. Pinalalabas doon. Di umano raw, sinundo. Tapos ngayon, kung maripas ng takbo, sige, gawa nyo pa ng mga kwento. Gawa kayo, damihan yung kwento. Ha? Kwento. Walang resibo. At wala ka naman doon sa pangyayaring iyan. Ngayon, ang akin naman,
para hindi naglalaot at hindi dagdag bawas, hindi dagdag bawas ang kwento. Pwede naman magsalita. Kung si Edo na ando sa pangyayari yun, bakit hindi sabihin na Edo kung totoo o hindi? Bakit kailangan pang itanggi? Kaya nagkakalaot-laot. Kung totoo yan, kasi yung sinabi na rin sinabi din ni Ma'am Lorna, nagkita nga. Sinabi din ni Madam Edna, nagkita hindi nga sinasadya. Sinabi din na rin ang daming kwento. Bakit ba kasi itinatanggi din ni Edo? Ang sabi ni Edo, hindi na totoo, fake news. Kaya nagkakalaot-laot. Tanggi. Yun ang mahirap doon ho. Ano totoo? May alam ba si Edo, nagkikita doon sa SM, magkaayos pa, ano ba? So nagkaroon ho kasi dito ng tulay, middleman, no? Sila yung daan, yung way, para makapag-usap yung dalawa. Kaya di umano, ayaw kayo dito kay Pulang Uod, sinundo ng dalawa babae, si Beyonce, dinala daw doon. Kung saan yun, sa mall. Tapos doon daw, munti ka daw mabangga na kalsat ng sasakyan. Dahil to, kumari pa daw ng takbo. Ambot! Ano na naman yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Nakakita ng multo para tumakbo. Bakit tumakbo? May humahabol. Ha? Abangan nyo na lang ako mamaya. Ha? Chachap-chapin nila. Yan ay nasa hustong edad. Ha? Diba? Sinasabi ni King napaka-strong. Sa live, ang dami ng babas. Strong. Tapos ngayon, tambihira kayo. Mga kwento ninyo, sobra-sobra. Bakit nga, anak ko, kayo gumagawa kayo ng mga ka-issuehan, ginagawa ninyong pulutan, ha? Masyado rin ang kwento na Red Saint. Nagsanga-sanga na, bahala kayo sa buhay ninyo. Basta kami sumasaw-saw sa mga usapin. Ako lang, naiinis lang ako pag ako nag-reaction at ganyan ang pag-reaction, tatanga-tanga mag-reaction. Diyan ako, mabilis ho, mainit ang ulo ko. Nabubwisit ho ako. Kaya minsan gigil agad ako. Pero wala tayong magagawa. Ganyan talaga. Ang mga syunga. Alam mo yung seryosong usapin, magbabasa-basa ka, iwanan ka ng viewers kaya hinaabot kayo ng 2 oras kada live na walang kakwenta-kwenta, ampaw. Oh, abangan nyo na lang ako sa akin na next video guys. May galam shout out. Pakiklik ng taas. Bye bye po.